Lahat kayo mag-overtime ulit ngayong gabi, especially Shane and Wincy. You know what the reason why, kaya umaasa kung di ako makakatanggap na reklamo galing sa inyong dalawa. Sigaw yon ni Apollo sa kanila habang baka sa mukha nito ang galit at di man lang nagawang tingnan o sulyapan si Melody. Di makapagsalita si Melody dahil sa nasaksihan. Ang Apollo na nakikita niya ngayon ay naiiba. He is so serious, short-tempered, and has no mercy to their employees. It's been 3 days since he always announces na mag-overtime ang lahat. Halos sirang-sira ng beauty rest ko. Mahinang reklamo ni Wincy nang makapasok na sa wakas. Si Apollo sa opisina nito. Ako nga wala ng family bonding eh. Nakakamiss kasabay kumain sila mama. Sambit naman ni Shane na halata sa boses ang lungkot at panlalata. Ano ba kasi talagang nangyari, Mams? Sabay tapik ni Wincy sa kanyang braso. Doon pa lamang natauhan si Melody. Ang totoo, hindi rin niya alam kung paano o ano ang nangyari. Nagulat na lang siya nang utusan ni Apollo ang mga tauhan na pagligpitin sila ng gamit at mauna nang pauwiin sa Manila. Tumawag to pero hindi para sa kanya, kundi para sa mga bata. After nun, hindi niya na to nakakausap pa. Dahil hindi na to umuwi sa kanila, peking ngumiti si Melody. Well, I really don't know. Kailan pa ba kami naging close? You know, our relationship is not good. Let's go back to work. Bago niya pa tayo makitang walang ginagawa, baka masita pa tayo. At muli na siyang bumalik sa kanyang ginagawa. Sa monitor, nagkatingin na naman sina Shane at si Wincy at ang mga tinginan na yon ay hindi basta tingin lamang dahil may kahulugan iyon. Kilala nila si Melody. Kung totoong wala itong alam, sasabihin nito na wala siyang alam. Ngunit kung may alam ito, hindi nito makakatiis na hindi sasabihin sa kanila. Kaya't sigurado silang may something kay Apollo ngayon at hindi nila alam. O baka nga dahil kay Miss Eliara kung bakit sila pinapahirapan ngayon? Buong maghapon nawala sa sarili si Melody. Nakatapat nga siya sa kanyang monitor. Gumagawa siya ng trabaho niya pero ang isip niya ay lumilipad sa kung ano man ang nangyari. Hindi ganito ang inaasahan niyang relasyon nila ni Apollo pagbalik ng Manila. Para bang mas malala pa ito ngayon? Pinanood nilang tong umalis ng opisina ng mas maaga pa sa kanila. Nasasaktan siya na para bang hindi niya na mapigilan pang hindi tutsundan. Nahabol niya ito bago pumasok sa elevator kasama si Epifanio. Ito naman ang kaibigan nitong laging kasama. Sandali lang, Apollo. Pagtawag niya rito, ngunit tuloy-tuloy lamang to sa paglalakad at tila walang naririnig. Halos takbuhin niya ang koridor, mahabol lamang ito, bago magbukas ang pinto ng elevator. Napatiimbagang naman si Apollo nang marinig niya ang boses ni Melody. Gustong gusto niyang kausapin, lapitan at yakapin ang asawa, pero hindi niya magawa dahil alam niyang may nakamasid. Pilit niyang nilalayo ang sarili niya kahit halos pa mabaliw na siya kakaisip dito. At ngayon mukhang di na talaga napigilan pa ni Melody ang hindi siya kausapin. At isang maling kilos lamang ni Apollo, tiyak magdudulot ito ng hindi magandang pangyayari. Athena is just everywhere. I said stop, hindi mo ba ako naririnig? Halos habol ang kanyang hininga habang hawak ang braso ni Apollo. Lihim na napasulap si Apollo kay Epifanio na ngayon ay nag-aalala din. Pinaningkitan niya ito ng kanyang mga mata. Nang tumunog ng elevator, hudyat na bubukas na ito ay sinenyasan niyang mauna na ito. Tumugon naman si Epifanio na tanging nagtango lamang. Humarap si Apollo kay Melody at kitang-kita niya kung paano to pagpawisan ng gano'n na lamang. Umiwas siya ng tingin at inayos ang necktie niya dahil para bang nahihirapan siyang huminga. He found it sexy kung paanong pagpawisan si Melody. Bumitaw na si Melody sa pagkakahawak sa braso ni Apollo. Anong problema, Apollo? Nauutal nitong tanong. Napakunot naman ang noo si Apollo. What do you mean? Anong problema? Kibit balikat nitong tanong. Napaawang ang labi ni Melody. Tell me, what's the problem? Alam kong meron. Bakit mo kami iniwan kina Lola Florita? Bakit mo kami pinaunang umuwi at bakit mo ko iniiwasan ngayon? Halos pagalit niyang tanong habang nakakuyom ang mga kamao at nangingilid ang kanyang luha sa mga mata. Easy, I don't know what you're talking about. Our vacation is now done. Pinauna ko kayo para makapagtrabaho ka kaagad at makabalik ang mga anak natin sa eskwela. It's the right thing to do, right? Dahan-dahang napailing si Melody. Kitang-kita niya sa mga mata ni Apollo na wala na tong init, wala nang apoy, tulad ng gabing yon. Tanging blanko lang ang mga mata nito.
Perhaps tell me what's going on. I thought you and I... Biglang tumunog muli ang elevator, hudyat na magbubukas na ang pinto nito, kaya sabay silang napatingin dito. Hindi kita maintindihan. There's no you and me, Melody. I think I should go. Go back inside and do your work. At naglakad na patungo papasok ng elevator si Apollo. Naiwang tulala si Melody. She can't believe Apollo would say that to her. After that night, pagkatapos niyang ibigay ang sarili niya at sabihin dito ang nararamdaman niya, ngayon umaakto tong para bang hindi siya kilala. She composed herself inside the restroom bago tuluyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Di niya na kasi kinayang pigilan ang mga luha na unti-unti nang tumutulo. At nang maging okay na ang pakiramdam niya, bumalik na siya sa loob at peke siyang umiti sa mga ito. What happened? Ano raw problema ni Sir? Tanong kaagad ni Wincy nang makabalik siya. Napakunot noo siya. What? Oh my gosh, don't tell me you guys na sinundan ko siya. Para bang hindi makapaniwalang tanong sa dalawa. Nagkatinginan tong muli. Well, oo, kasi after umalis ni Sir, umalis ka rin. Mali ba kami nang iniisip? Tanong naman ni Shane. Yes, mali kayo nang iniisip. It's just that, pag alis niya, saktong puno na din ang pantog ko, kaya't dali-dali ako nagpunta sa comfort room. Saka umihi. Natagalan nga lang dahil tumawag ang mga anak ko. Yun lang yun at isa pa, wala rin naman akong pakialam kung anumang dahilan niya. Pasalamat na lang tayo dahil after what happened, may trabaho pa rin kayong nabalikan. Naging tunog siya sa huling sinabi niya. Yon ang sa tingin niya ay alam niyang napansin ni Wincy at siguradong nakaramdam to ng pagka-offend at nasaktan niya ang feelings ng mga ito. Well, kung yun ang tanging paraan para tumigil ang mga kaibigan niya sa pagtatanong, gagawin niya talaga yon. Konting-konti na lang kasi nararamdaman na naman niya, nababagsak muli ang kanyang luha at ayaw niyang makita yon ng mga kaibigan niya. She might hurt alone para di na lumaki pa ang isyu nila ni Apollo. At least now she knows that there's nothing between her and Apollo, period. Nang maisara naman ang pinto ng elevator ay hindi maiwasan ni Apollo na hindi mapakuyom ng kamao. Nagpupuyo siya sa galit dahil kitang-kita niya paano nasasaktan si Melody, kung paano to mag-react sa sinabi niya. Hindi niya pwedeng basta ibaba ang pader niya sa ngayon. Athena is different from the other women na baliw lang sa kanya. She is insane and capable of everything. Hindi niya naman hahayaan na masaktan ang pamilya niya. Kaya naman tama lang din na pabalikin niya ang matandang Aberin upang mas mabantayan sina Melody. Na makarating sa ground floor, bahagya pa siyang nagmasid kung may tao bang kahinahinala ang kilos. Di niya kasi to sinundo sa airport bagkos inutos niya sa kanyang tauhan na dalhin to sa safe house. At the same time, hindi yun sapat dahil alam niyang may iba pang kasama si Athena upang pabantayan siya. Habang patungo si Apollo sa kanyang kotse, siya namang pagtunog ng kanyang cellphone. Nang tingnan niya kung sino to, kagad niyang nakita ang registered number ni Athena. Oo, sinave niya na ito para hindi na siya nanguhula pa. Kagad naman niyang sinagot ang tawag. Hello, Apollo? Are you going home tonight? Ipagluluto sana kita. Malambing ang boses nito. Mag-overtime ako ngayon sa trabaho. Remember what I told you about Mr. Bondia? We need to work that rush. Maybe some other time? Pagsasinungaling niya. 3 araw na siyang dito umuwi, ngunit magkaiba sila ng kwarto. It's just an act. Walang mali siya. After all, kapatid pa rin ang turing niya dito. Okay. Take care. Bye. I love you. Bulgaran nitong sambit. Nagtangis ang kanyang mga ngipin. Bye. Te amo, sister. I love you. At kaagad niya nang pinatay ang tawag. Dali-dali siyang sumakay sa kotse kung saan naroon si Epifanio. Butler Gior, sa Supreme tayo? Kaagad niyang utos kay Butler Gior. Since nakauwi na matandang Aberin ay narito na rin ito. Wow, sa Supreme? Teka, anong gagawin natin doon? Kaagad na reklamo ni Epifanio. Supreme is like a battlefield. Magpapapawis lang. Bakit? Ayaw mo? Naduduwag ka na ba ngayon sa akin? Sabay mahinang suntok niya sa dibdib nito. Are you for real? Ako? Matatakot sa'yo? Asa ka? Sabay bawi rin ang suntok nito sa kanyang braso. It's just that I am not free. Oo na, babayaran kita. Ikaw lang talaga ang kilala kong mayaman na kuripot at mukhang pera. Hindi ko alam kung paano kita naging kaibigan. Naiiling na lamang nasambit ni Apollo habang natatawa naman si Epifanio. It's me. There's nothing you can do. Magulang ko nga walang nagawa eh. Natatawa nitong tugon at hindi na siya umangal pa.
Kinagabihan naman pag-uwi ni Melody, nasa pintuan pa lang, rinig na niya ang mga boses na nagkakasiyahan. Nakakunot siya ng noo habang papasok siya sa loob at nakita niya sa sala ang mga anak niya na naglalaro kasama ng daddy niya. Daddy, narito ka na pala. Mabilis siyang tumakbo upang yakapin to at agad siyang sinalubong din. Bakit hindi po kayo nagsabi na uuwi na po kayo? It's a surprise. O bakit? Nasurpresa kita? Kaagad nitong tugon at tumiwalay na siya sa pagkakayakap. Di niya alam kung siya lang nakakapansin na parang pumayat ito o baka dahil sa damit lang at tagal nilang hindi nagkita. Daddy, parang pumayat kayo. Di ba kayo kumakain habang nasa bakasyon kayo sa Italy? Tanong niya. Ngumiti naman na matanda. Ano ka ba? Natural lang napapayat ako dahil iba naman pagkain doon at pagkain dito sa Pilipinas. Pero sobra kong na-enjoy ang Italia. Molto bello, perfecto. Very beautiful, perfect. Tugon naman ito at kitang-kita ni Melody na masaya talaga ang daddy niya. Lumapit naman sa kanyang bata para humalik at yakapin ang mga to. Come on, let's eat. Dad, kids. Napatingin kaagad si Melody sa kusina nang marinig niya ang pamilyar na boses. It's Apollo. Umuwi to ngayon? Kaagad tumakbo ang mga bata. Inayon na rin siya ng daddy niya at tumango lamang siya at gumiti. Nagtungo na rin ang daddy niya sa dining area. Naiwan siyang nasa sala at di niya alam kung anong ina-react niya o kung kaya niya bang harapin ang asawa. Napaupo siya sa sofa, pinulot ang mga laruan ng mga anak niya, saka niya yun ibinabalik sa basket. Her mind was occupied by only his presence. She cannot face him. Hey! Nagangat siya ng tingin at doon niya nakita si Apollo na tayong naka-shorts at nakasando habang may apron pa na nakasabit sa balikat nito. Mamaya na yan, let's eat. Pag-aaya nito sa kanya. Malumanay ang boses nito at tila nagsusumamo. Her eyes looking at Apollo's body. Napaka-macho. Di niya maiwasang pagpantasya ng pawis itong leeg at mga braso. Kung ganon ito ang nagluto? Well, this is the first time Tumayo na lamang siya at di na nagsalita pa. Ngunit kaagad nitong hinawakan ang kamay niya bago pa niya malagpasan ito. Bagya pa siyang nagulat dahil hindi niya yun inaasahan, pero hindi siya natinag at hindi niya to tiningnan man lang. What is it? She asked. I want you to trust me again. This time I need your patience. I need you, so trust me. Can you do that again without breaking any rules or anything na ayokong gawin mo? Mahina nitong sambit, ngunit sapat na yon para marinig niya. Napangisi siya. Palagi mong sinasabing pagkatiwalaan kita, pero di mo naman pinapaliwanag ko anong dahilan. Humarap siya kay Apollo. Hindi ako manghuhula, Apollo. Ilang beses na kitang pinagkatiwalaan at palagi na lang nauuwi sa hindi maayos sa sitwasyon. Ang sabi mo, pagkatiwalaan kita sa pagpapakasal ko sa'yo. O anong meron sa atin ngayon? Wala. Ang sabi mo, pagbalik natin dito sa Manila, magiging maayos tayo. O ngayon, maayos ba tayo? No. Fuck your words. Galit niyang tugon ngunit sa mahinang salita lamang din dahil ayaw niyang marinig yon ng daddy niya at ng kambal. Pinunasan niya ang kanyang luha. I'm sorry. Yun na lamang ang nasabi ni Apollo bago nito bitawan ang kamay ni Melody saka sila nagtungo sa dining area na parang walang nangyari. Apollo is speechless the whole night. Kinagabihan hindi makatulog si Melody knowing that Apollo is just in another room. Nasa kwarto siya ngayon ng kambal habang ang mga ito naman nasa kwarto ng daddy niya dahil gusto nila tong makatabi. So she's alone right now. At para siyang mababaliw na dahil kanina niya pa pinipilit makatulog, ngunit nananatiling gising ang diwa niya. Naisip niya that social media will help her to sleep. Ngunit nang kapain niya ang kanyang cellphone sa kama, ay hindi niya to nahawakan, kaya naman kaagad siyang naupo at hinanap to sa buong kama. Kahit nga sa lamesa, wala rin ito. Bigla ay pumasok sa kanyang isipan na nailapag niya ito sa kwarto ni Apollo nang sunduin niya ang dalawang anak kanina. Napahampas siya sa kanyang noo. Bakit sa lahat ng araw, ngayon niya pa ito naiwan at kasalukuyang gabi pa? Wala na siyang nagawa pa kundi tumayo at dahan-dahan lumabas sa pintuan ng kwarto. Kailangan niyang mag-ingat para hindi magising ang mga kasama sa bahay. Kagad siyang nagtungo sa tapat ng kwarto kung nasan si Apollo at mahinang kumatok. Sana man lang gising pa ito at mabilis na lang naman kukunin ang cellphone niya. Ngunit nakatatlong katok na siya, hindi pa rin to sumasagot. O di kaya'y pagbuksan lamang siya ng pinto. Baka tulog na ito. Yon ang nasa isip niya at mas maganda ngayon para mabilis niya nang makuha ang kailangan niya.
After nun, aalis na rin naman sana siya. Wala na siyang balak pang magstay ng matagal, lalo't wala namang dahilan para magstay siya. Inawakan niya ang doorknob at nagulat siya nang di man lang to nag-click at tila nabukas na kanina pa. Dahan-dahan niya tong binuksan, lalo't sinilip si Apollo sa loob ngunit wala ito sa kama, wala sa table at wala rin sa veranda. Kung ganon, nasan ito? Umalis na ba siya? Sinilip niya rin pati ang shower room ngunit wala pa rin ito roon. She's now convinced na umalis nga ito. Kagad niya namang nakita ang kanyang cellphone kaya't mabilis niyang nilapitan at kinuha. Dahil ito lang naman ang kailangan niya. Akmang lalabas na siya nang marinig niya ang tawanan sa bukas na bintana mula sa veranda. Napakunot siya ng noo, kaagad na lumapit dito. Mula sa veranda, kitang-kita niya si Apollo at Epifanio na nasa pool area at tila umiinom. Habang rinig niya ang usapan ng mga to. Wala namang kaalam-alam ang dalawa na nakatingin na sa kanila si Melody at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Siguro kung magpapakasal man ako, gusto ko yung di makabasag pinggan pero maingay pagdating sa kama. Natatawang sambit ni Epifanio. Dude, walang ganon. Maniwala ka't sa hindi, lahat ng babae maiingay kahit wala sa kama. Just look at Melody. She's too noisy at palaging may opinion sa mga bagay-bagay. She's unbelievable. Tugon naman ni Apollo habang nakangiti at umiiling. Napataas ang kaliwang kilay ni Melody. Kung ganon ang tingin pala sa kanya ni Apollo ay maingay? Hindi naman siya ganon. If necessary, magtatanong siya at magsasalita. It is just normal. Pero maiba tayo. Ano balak mo sa kapatid mo? Seryosong tanong ni Epifanio bago uminom ng alak. Alam niyang nasa matinding pagsubok ang kaibigan niya ngayon. It's like between happiness or death dahil sa baliw na babaeng yon. Hindi nga niya maintindihan kung bakit tanggap pa rin ito ng pamilya ni na Apollo matapos ang nangyari. Well, she's now enjoying herself without my company and I hope she is okay with that. I hope na hindi siya gagawa ng alam niyang ikasisira ng buhay niya. Tugon naman ni Apollo. Hindi maipangako ni Apollo na hindi niya ito masasaktan o mapapatay once na may mangyari sa pamilya niya. Kung nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ang daddy niya noon sa nangyari sa mommy nila, pues hindi niya to hahayaan ngayon. For now, aakto siyang walang pamilya. Kailangan itong maniwala na isang rumor lamang ang mga nabasa nito sa social media. Melody is amazing for having twins, don't you think? Biglang pag-iiba ni Epifanio sa usapan. Mas malakas ang pakiramdam ni Epifanio, hindi katulad ni Apollo, lalo ko pa't okupadong isipan nito. Alam niyang nakikinig si Melody sa kanila dahil kita niya si Melody sa itaas ng veranda gawa ng anino nito. Yes, she is. She amazed me on how she raised the twins well, kaya hindi ako nagdadalawang isip na pakasalan siya. Hindi lang dahil sa, I believe it's too late. Sambit ni Epifanio, saka tumayo upang pigilan ang sasabihin nito. Uuwi na ako dahil may kailangan pala akong ayusan sa trabaho. Ngayon ko lang naalala. At pinanlakihan niya ng mga mata si Apollo at sinenyas niya ang nguso niya sa kanyang likuran. Mukhang mabubuking pa sila nang wala sa oras kung magpapatuloy sila sa pinag-uusapan nila. Nakuha naman ni Apollo ang ibig niyang ipahiwatig kaya tumayo na rin to at inihatid siya palabas ng gate. Bago pa umalis si Epifanio, tinapik niya pa sa braso si Apollo. Mukhang mainit ang gabi mo ngayon ah. Pang-asar nito. No, she's mad at me, remember? Well, sigaw nito habang patungo sa kotse. Damn you, umuwi ka ng buhay dahil ayokong mawala ng kaibigan na mas tuso pa sa lobo. Masusunod, master. Naiiling na lamang si Apollo habang nakangiti bago tuluyang umalis ang kotseng sinasakyan ni Epifanio. Kaagad naman siyang bumalik sa loob bago tuluyang umalis ang kotseng sinasakyan nito. Umakyat na siya ng kwarto. Kung kanina'y alam niyang narito si Melody, ngayon wala nang bakas nito na nagtungo ito dito. She is now avoiding him too. Ang dapat nga ay matuwa siya dahil mas madali nang magtago kay Athena ngayon, pero hindi yon ang nararamdaman niya. He felt incomplete. He felt lost once again. Nang makita naman ni Melody na pabalik na si Apollo, ay mabilis na siyang bumalik sa kwarto ng kambal at doon kaagad siyang humiga. Apollo said he's amazed of having her twins and raising them well. Lihim na napangiti si Melody, ngunit nabura kaagad yon na maalala niya na wala nga palang espesyal na namamagitan sa kanila.
Maybe it's just a simple compliment, no meaning at all. So she better sleep bago pa siya tuluyang lunurin ng kanyang pantasya. Kinabukasan nga'y maaga siyang gumising para magluto. At nalaman niya na wala roon si Apollo. Akala pa naman niya'y mananatili na ito dito, pero sa tingin niya, kagabi pa yata ito wala. Baka guni-guni lang talaga niya ang kanyang mga narinig kagabi. Matapos niyang hatid ang mga bata, ay dumiretso na siya sa company. Di niya hinayaang maapektuhan siya ng negatibong bagay ng araw na iyon. Kinausap niya rin si Lawrence at Shane at nang hingi siya ng tawad sa mga kaibigan niya. Maayos naman ang lahat. Nakakapagtrabaho siya ng maayos nang di sumasagi sa isip niya si Apollo. Ngunit nang pagbalik nila mula sa cafeteria at katatapos ng mag-lunch ay narinig niya isang boses babae sa loob mismo ng opisina ni Apollo dahil bukas ang pintuan nito. Kahit sina Wency at Shane, narinig yon at kaagad tumingin sa kanya. Si Nechite na nasa loob ng opisina ng jowawers mo. Tila nagmamalditang tanong ni Wency. Huwag naman sanang si Eliara yan. Kinakabahan namang sambit ni Shane. Sigurado si Melody na hindi yun boses ni Eliara. Ang boses na yun ay masaya na masyadong exaggerated. Ngayon niya pa lamang narinig ang boses ng babaeng to. Hayaan na lang natin sila. Wala naman akong pakialam. Basta ba wag ko lang malalaman na mga anak ko. Parang baliwala niyang sambit. Ngunit ang totoo, para bang may kung ano ang tumutusok sa puso niya. Dahilan kaya nahihirapan siyang huminga. Hanggang sa hindi niya na kinaya pa ang mga naririnig. Mga gamit na bumabagsak, dalabog at mga ungol na mga ito. Di na siya nag-abalang magpaalam pa sa mga kaibigan. Walang sabi niyang binuksan ang pintuan at kitang-kita niya kung anong ginagawa ng babae sa kandungan ni Apollo. Who are you, bitch? Kagad nitong sigaw na makita siya at umalis sa kandungan ni Apollo. Leave now? Utos niya rito at giniya pa ng kanyang kamay ang pintuan palabas. Who are you? For me to say to leave? Malanding tanong nito at tumingin kay Apollo. Apollo, palabasin mong epal ng babaeng to. Hindi ko alam na nakikialam na palang empleyado ngayon sa personal na buhay ng boss nila. Don't you see what we're doing? We're having a great time here. Sabay irap pa nito. Leave now, Melody. Walang buhay na sambit ni Apollo. Napangisi si Melody at taas nung humarap sa dalawa. This is my father's company. This is my company. I ask you to leave. Wala na siyang pakialam kung halos lahat ng empleyado nila ay nakuha na nila ang atensyon. What are you talking about? Naguguluhang tanong ng babae sabay tingin nito kay Apollo. I am his wife. Ngayon kung di ka paalis, ako mismong kakaladkad sa iyo palabas sa kumpanyang ito at ipapalapa kita sa alaga kong leon. Naiintindihan mo? Dali-daling pinulot ng babae ang kanyang bag at panty at mabilis na namabas ng opisina. Kaagad niyang sinara ang pintuan at tinarap si Apollo na kasalukuyang salubong ang kilay na nakatingin sa kanya.